ako. May tali na ang buhay ko. Mamamatay na ako. Bilang ng araw ko sa mundo. Problema ng mga parents ko po yung drugs. And parang hindi ko po yun matatanggap. Sana po, kahit isa lang yung natira sa akin, kahit yung nanay ko lang. Smoky air. Can't you feel the weight of my stare? Nakilala natin siya sa kanyang pagsali sa Starstruck the Nationwide Invasion. Pinahanga niya tayo sa kanyang natatanging boses at masiyahang disposisyon. Ngunit sa likod ng kanyang mga ngiti ay may isang malihim at mahiyaing binatang buong tapang na nilalabanan ang isang nakamamatay na sakit sa dugo. Isang laban na hanggang ngayon ay kanyang kinakaharap. Mga kaibigan, sama-sama po nating tunghayan ang kwento ng katapangan at pakikipagsapalaran ni Giancarlo Ho. Doktor, bakit hanggang ngayon hindi pa tumitigil ang pagdurugo ng sugat ni Gian? 3 oras na kami dito, wala pa kayong magagawa. Dahil yun po ang kondisyon ng bata, ang hemophilia. Hemophilia? Hanggang ngayon hindi ko maintindihan yan, ah. Huminahon po kay Lola. Alam po natin, mula nung pinanganak si Gian, ay may hemophilia na siya. Yun po yung kondisyon ng dugo na kulang ng platelets ang bawat pasyente. Platelet? Opo, yun po yung kondisyon ng dugo or component ng dugo na nagbubuo ng sugat ng pasyente. Pag wala pong platelets ang pasyente, hindi po titigil ang pagdurugo ng sugat niya. Dok, ano mangyayari sa pamangkin ko? You'll have just to wait na tumigil na ang pagdurugo ng sugat ni Gian. Kung hindi, kailangan nating ipatransfuse ng ibang dugo para doon kumuha ng platelets. Paano po? Mauna na po ako sa inyo. Thank you, Dok. Thank you po. Salamat po. Apo, sige po. Una na po ako. Gian? Gian, anak? Mami, Andito na kami. Sana naman ba kayong galing? Ma, please, wag ngayon. Oh, how's my little boy? Sa kabutihang palad nakaligtas si Gian sa aksidenteng natamo. Bagamat natagalan dahil sa kanyang kondisyon, tuluyan din namang naghilom ang kanyang sugat. Samantala, nagkaroon ng isa pang kapatid si Gian, subalit hindi ito naging dahilan upang mahinto ang lumalalang problemang kinakaharap ng kanilang pamilya. Saan ka na naman galing? Paskong Pasko, nawawala kayo ng asawa mo. Hindi mo ba naisip ang anak mo?
May inasikaso lang ako eh. Akala mo hindi ko alam kung anong pinagagawa niyo mag-asawa. Hanggang ngayon, lulong pa kayo sa pinagbabawal na gamot. Kailan mo yung tigilan yan, ha? Nangako kayo sa akin na bitawan niyo. Hanggang ngayon, yung pangako niyo hindi niyo tinupad. Tama na! Huwag na akong pakialaman. Buhay ko to eh. Hindi pwedeng hindi ako makialam. May mga nadadamay na walang malay. Maawa ka sa anak mo. Lola, Mami, may problema po ba? Wala po ko. Nag-usap lang kami ng mami mo. Mami, tingnan niyo to. May gift ako sa inyo. Merry Christmas po. Bagamat mahal ni Gian ang kanyang mga magulang, kapwa nila hindi matalikuran ang paggamit ng ipinagbabawal na gamot. Labis na naapektuhan ang batang si Gian sa pagkalulong nila sa bawal na gamot. Sina Mami at Daddy po, di po ba natin sasama? Ma? Saan niyo dadalhin si Gian? Anak, ito ang tama. Ma, hindi niyo pwede ilayo sa akin ang anak ko. Anak mo? Bakit? Kailan ka pa naging ina niya, ha? Hindi mo ba nakikita? Hanggat hindi ka nagbabago, hanggat hindi mo iwanan ang bisyo mo, walang magandang kinabukasang natatamo ang bata. Ma, ako mama niya. Anak, hindi natatapos sa pagluluwa ng isang sanggol ang pagiging ina. Maniwala ka sa akin. Ito ang nararapat. Ma, hindi ako papayag, ma. Bitawan mo ang bisyo mo. Papayag akong iwan si Gian sa'yo. Kung hindi mo kayang iwanan ang droga, parang awa mo na. Hayaan mo ng anak mo. Alagaan namin siya. Pag handa ka na, pag malinis ka na, kukunin mo siya. Hindi ko ipagkakait si Gian sa'yo. Hinding-hindi. Para sa kabutihan niya ito. Halika na. Dali lang, ma. Na, sumama ka lang sa lola mo, ha? Aalagaan ka niya ng mabuti. Hindi ako mabuti para sa'yo. Pero, isang araw magsasama din tayo, ha? Susunduin kita. Pangako ko sa'yo. Susunduin kita. Halika na, Gian. Halika na. Halika na. Halika na. Mama! Mama! Halika na. Halika na. Mahalagaan niya siya, ma! Mula nang lumipat sa Iloilo, hindi na muling nakita ni Gian ang kanyang mga magulang. Nagkahiwalay din ang mga ito hanggang sa lumipas ang maraming mga taon. Ang lola ni Gian ang kanyang nagisnang magulang. Gian! Anong oras na? Baka mahuli ka pa sa eskwela. Opo, Lola. Teka muna. Hindi ba sabi ko sa'yo huwag kang magbasketball? Pag nasugatan ka, hindi ka pwedeng masugatan. Papasok na po, Lola. O, sige. Ingat, ha? Sana lang. Pare si Gian. Yan, tol, tara. Tara tayo. Ano, tol? Saka na lang, pare. May gagawin pa ako eh. Natutuwag ka lang yata eh. Pagbigyan mo na kami. Ilang beses mo na rin naman kami tinatanggihan eh.
Binaliwala lamang ni Gian ang natamong sugat, subalit dahil sa siya'y hemophiliac, hindi tumigil ang pagdurugo nito. Nakailang bag na ng dugo si Gian, Lola. Pero hindi pa rin nagigilam ang kanyang sugat. Dok, anong pwedeng mangyari? Tatapatin ko kayo. Ganyan talaga ang hemophilia. Minsan, traidor. Kung hindi hihinto ang pagdurugo ng labi ni Gian, pwede siyang maubusan ng dugo. Pwede siyang mamatay. Umiiyak pa kayo, Lola. Lapin lang ako eh. Sa akin pa ba kayo magtatago, Lola? Wala ito, wala. Alam ko naman na dahil sa akin, kaya kayo umiiyak eh. Sorry po. Sorry sa ano? Hindi po kasi ako nakikinig sa'yo eh. Alam ko naman po na bawal sa akin na magkasugat. Naglaro pa rin ako ng basketball. Hindi mo kailangan humingi ng sorry. Wala kang kasalanan. Tandaan mo yan. Huwag na huwag po kayong mag-alala. Wala pong mangyayaring masama sa akin. Ayos lang po ako. Sa isang araw, lalabasin ako sa ospital na to. Titigil na yung pagdurugo ng labi ko. Nakikita niyo, magiging maayos ang lahat. Parang wala nang nangyari. Sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman ni Gian at ng kanyang pamilya ang totoong panganib na dala ng sakit na hemophilia. Takot man, nagtatapang-tapangan na lamang si Gian upang hindi panghinaan ng loob ang mga mahal niya sa buhay. Ngunit alam ng lahat na anumang oras, maaari itong ikamatay ni Gian. Wala nang sugat ko. Bahay namin to nung bata pa ako ah. Lola? Tita? Hello. Good morning. Mami. Daddy. Oh, anak. Bakit gulat na gulat ka makita kami? Paano? Alam mo, may magandang balita kami para sa'yo. Nakausap namin ng doktor, sabi niya sa amin, wala ka na raw sakit. Ano pong ibig sabihin? Hindi mo na kailangang matakot pa masugatan. Anak, magaling ka na. Nako, huwag na nga natin pag-usapan yan. Ano, gusto mo nang kumain? Gutom ka na ba? Palagay ko, gutom yan. Salamat po, Mami. Hindi ako makapaniwala. Parang itong panaginip lang. Gian! Gian! Gian, okay ka lang ba? Umuungol ka kanina. Nanaginip po ako. Ha? Wala na daw akong sakit. At kasama ko si Mami at Daddy. Masaya daw ako dahil magaling na ako at kasama ko sila. Tama na, tama. Ba't kailangan ko magkasakit, Lola? Ba't kailangan may layo ako sa mga magulang ko? Apo ko, kung gusto mo, hanapin ko ang daddy at mami mo.
Nasa Cebu lang sila. Wag na po. Ba't ko naman sila hanapin? Ako ba hinahanap nila? Lumaki ako nang hindi man ako nahanap. Nang hindi man lang kinakamusta. Gian, Siguro, talagang ayaw nila ako makita. Ayaw nilang ako makasama. Kaya siguro hindi sila gumagawa ng effort. Pero masaya na rin ako na magkasama tayo. Nakaka-istorbo ko ba ako? Ay, Check upin ko lang sana si Gian. sige po, okay lang po. Sariwa pa rin ang sugat mo. Hindi pa rin gumagaling. Isang buwan ng sugat ni Gian. Hindi na effective ang transfusion na ginagawa natin. Madami ng dugong nawawala sa kanya. At halatang nangihina na siya. Doc, wala ba tayong magagawa? May isang procedure. Pwede natin subukan. Sa awa ng Diyos, gumaling din si Gian matapos ang procedure na pagsunog sa sugat sa kanyang labi. At dahil sa karanasang iyon, malaking pagbabago ang naganap sa buhay niya. Maraming mga bagay ang kinailangang iwasan at baguhin upang makaiwas sa sakit, sugat o sakuna. At dahil hindi na siya maaaring maglaro ng sports, ibinaling na lamang ni Gian ang kanyang atensyon sa musika. Isang bagay na magbibigay direksyon sa kanya patungo sa isang magandang buhay. Your love is shelter to me. Time after time, your first in line. oh Gian, ang galing-galing mo naman. Thank you. Pinsan, Ano pangalan mo? Sarah. Bakit? Audition form yan para sa Starstruck. Starstruck? Anin ko to. Silapan mo yan! Bakit? Dahil sasali ka ng Starstruck. Ano ka ba? Nababaliw ka na ba? Alam mo namang mayayain ako, di ba? Ba't mo kayo sasali dito sa Starstruck? Basta silapan mo yan! Kaya mo yan! Ikaw ka! Sali ka! Dahil mahihain, noong unay ayaw sumali ni Gian sa Starstruck. Pero dahil na rin sa pamimilit ng mga kaibigan, naglakas loob na rin si Gian na mag-audition. And I never wanted anyone like this. It's all brand new. You feel it in my kiss. I'm crazy for you. Lola, masyado na kayo napapagod. Ba't ayaw niyo magpatingin? Baka kung ano na yan. Apo ko, wala ito. Tumatanda na kasi ang lola mo. Ay, siya nga pala. Kumusta ang audition mo sa Starstruck? Ilang buwan na po yun, di pa ako tinatawagan. Siguro po wala na yun. Buong akala ni Gian ay hindi siya nakapasa sa Starstruck. Hanggang isang araw, I have good news kasi sa libo-libo na nag-audition for Starstruck, kasama ka sa top 40 for Starstruck Nationwide. And I have your tickets for tomorrow. kinailangan ni Gian na mamalagi sa Maynila para sa Starstruck. Dahil dito, may mga bagay siyang kinailangang ilihim. Si Lola po, ba't di niyo kasama? Gian, galing kami nung isang araw sa doktor at ang sabi ng doktor, kailangan daw ang lola mo sa bahay muna. Kawawa naman ang Lola.
ikaw ang inaalala namin. Kaya mo ba ang mga activities dito sa Starstruck? Lalo na sa sakit mo, sa hemophilia mo. Gian, nasabi mo na ba sa kanila ang kondisyon mo? Hindi pa po. At ayoko po munang sabihin sa kanila. Noong una po, laro lang sa akin ang lahat ng ito eh. Pero ngayon, gusto ko na manalo. Natakot ako, tita. Natatakot na ako na pag nalaman nila yung kondisyon ko ngayon, baka ma-disqualify ako. O pagtatawanan ako. O kaya ibigyan ako ng special treatment. Ang gusto ko po ay maging normal ang lahat. Tulad ng ibang tao. Pag nalaman nila ang kondisyon ko, baka magbago ang lahat. Kaya ayoko po munang sabihin sa kanila, tita. Nag-iba ang mundo ni Gian nang makapasok siya sa Starstruck. Nagkaroon siya ng mga bagong kaibigan at mga tagahanga. Ngunit dahil sa kanyang kondisyon, unti-unting nakaapekto sa kalusugan ni Gian ang matinding pagkapagod sa trabaho. Ayos ka lang ba, Gian? Okay lang ako. Para kasing pagod na pagod eh. Hindi naman heavy yung ginawa natin ngayon. Oo nga, pare. Parang napupuna akong parati na napapagod, ah. Parang nangihina. Pare, may sakit ka ba? Hindi, wala akong sakit. Maayos na lagay ko. Huwag na ako nalanin. Hindi. Sige, magpahinga ka na ng maaga, ha? Sige kids, pack up na tayo. Uy. Gian, Tita, ba't ganyan yung itsura niyo? tumawag kasi ang mami mo. Napanood ka niya sa TV. Gusto ka daw niya makausap. Saka na lang, tita. Hindi pa ako handa eh. Siguro isang araw magiging handa ako. Pero hindi pa ngayon. Kaya ako tinago kasi ayokong pagtawanan niyo ako. Ayokong ikahiya niyo ako. Kaya ayokong masaktan ko kayo. May sakit ako. May taning na ang buhay ko. Mamamatay na ako. Bilang ng araw ko sa mundo. Wonderful, Dian. Randong ko ang eksena. Salamat, Direk. Okay. Excuse me muna. Sige, Vivo, you're next. Gian? Tita. Gian, ayos ka lang ba? Tita, natatakot ako. Bakit? Ilang araw na may dugo yung ihi ko. Hindi ko alam. Baka kung ano na to. Ito na nga ba sinasabi ko, Gian? Baka dahil sa sobrang stress Gian. Baka nagkaka-internal bleeding ka. Gian, alam mong masama yan dahil maaari kang magkaroon ng komplikasyon dahil sa lagay mo. Itigil na natin to, Gian. Please. Tita, wag muna. Pagbigyan niyo muna ako. Kung di pa mawawala yung dugo sa ihi ko, saka ako titigil. Lord, papasalamat po ako. Papasalamat ako sa lahat ng binigay niyo sa akin.
Pero sana huwag kayong magagalit kung hihingi pa ako ng isa. Gusto ko po sana magtagal sa Starstruck. Gusto ko magtagal sa ginagawa ko ngayon. Sana po, walang masamang mangyayari sa kalagayan ko ngayon. Sana po kung ano man nasa loob ng katawan ko ngayon, sana huwag munang lumala. Kikiusap ako, Lord. Huwag niyo munang bawiin ang lahat sa akin. Pinakinggan ng Panginoon ang panalangin iyon ni Gian. Naging maayos ang lagay niya hanggang sa makabot siya sa Magic 6 ng Starstruck. Gian of Iloilo! Hindi nagtagal, dumayo si Gian kasama ang iba pang Magic 6 sa iba't ibang lugar sa Pilipinas para sa kanilang nationwide tour. Kabilang sa kanilang dinayo ay ang Cebu. Grabe, Gian, ang daming tao. Hindi ako sanay sa ganito. Oo nga eh, dami pa lang nakakilala sa atin. Nakita niyo ba kung gaano kadaming pumalakpak sa akin? Anong pumalakpak sa'yo? Sa akin, pumapalakpak yung kasi nakikisabay ka ng sa akin. Kasi... Gian! May gusto kong kumausap sa'yo. Basta, puntahan daw. Punta mo na sa studio. Sige. Ano nangyari sa inyo? Mark, ano? Ma? Anak, kumusta ka? Okay naman po. Ikaw na ba yan? Ang laki-laki mo na. Nung huli tayo nagkita, ganyan ka pala. Anak, alam ko marami akong kasalanan. Hindi ko natupad ang pangako ko sa'yo. Di ba sabi ko, susundan kita, susunduin kita. Hindi ko nagawa. Hindi ko magawa. Naging mahina ako. Hindi ko na kaya lamanan ang sarili ko. Alam mo, nagsisisi ako. Inuna ko pa inatupag ang ibang bagay kaysa sa'yo. Pero ngayon malinis na ako. Hindi na ako gumagamit. May papakita ako sa'yo. May gift ako sa inyo. Merry Christmas po. Tinago ko to. Alam mo tuwing nalulungkot ako. Tuwing namimiss kita. Tinitignan ko to kahit papano. Kahit papano. Sumasaya ako. Kahit papano napapangiti ako. Mami, tama na po. Pinatawad ko na po kayo. Noon pa. Pero masaya na ako ngayon. Kasama si na tita. Pero kahit kailan,
Hindi ko makakalimutan na ikaw yung nanay ko. May ibang pamilya na ang ina ni Gian. Ang kanyang ama naman ay nagpapagaling sa isang rehab. Ngunit noong mga sandaling iyon, pakiramdam ni Gian ay muling nabuo din ang kanilang pamilya. Sa isip niya, tila nabuo din ang kanyang pagkatao kahit ilang sandali lamang. I was just really amazed at the transformation. He looks like a real star already. In my heart, I was saying, just in my heart, I was saying, wow, this is my son. I'm sorry. Ang huling lalaking papasok sa Final Four ay si Gian Carlos! Hindi nagtagal, dumating din ang pinakamalaking araw sa buhay ni Gian. Ang Starstruck, the Nationwide Invasion Final Judgment. Subalit sa kasamaang palad, And this season's Starstruck Ultimate Male Survivor is... Marky Celo! Alam mo, Gian, dapat hindi mo na masyado iniisip yon dahil total, ginawa mo naman ang lahat na makakaya mo at saka malayo na rin ng narating mo. Hindi naman po ako malungkot, tita eh. Masaya na po ako sa binigay ng Diyos sa akin. Dito na yun si Mama. Ma, andito na po kami. Nandito na po ako, La. Namiss ko po kayo ng gusto, La. Sana po kayo na lang yung kasama ko na sa Starstruck pa ako. Para nakita niyo ako. Alam mo ba, Apo? Pinapanood kita gabi-gabi. Hindi ko pinapalampas pag lumalabas ka sa TV. Tuwang-tuwa ako. Nakikita kong apo ko sa TV. Kung pwede nga lang sisigaw ako para manood ang buong bayan natin. Hindi ko akalaing ararating mo yun. Proud na proud ako sa'yo. Proud na proud ako sa'yo. Sayang nga lang, hindi na makakasama ang lola mo. Mahinaan ako. Lumipas sa mga araw, kinailangan ng ipagtapat ni Gian ang kanyang mga sikreto. Bago ang lahat, gusto kong sabihin sa inyo kung gaano ka-importante yung Starstruck para sa akin. Ang dami akong natutunan dito. Ito na pangalawang pamilya ko. Tulad ng isang pamilya, wala dapat nililihim ang bawat isa. Pagtatapat sana ako sa inyo. Wala pa lang pagkasilang ko. May sakit na ako. Hemophilia. Isang abnormality sa dugo. Hindi ko to sinasabi dahil natatakot ako. Baka hindi nyo na ako matanggap. Humaharap ako sa inyo ngayon na wala nang nililihim pa. Ba't ka naman namin hindi matatanggap dahil sa sakit mo? Ikaw si Gian. Ang masayahing Gian. Palataw, ang aming kaibigan. Kapatid. Yun ang mahalaga. Di ba? Lumabas ang balitang tungkol sa kondisyon ni Gian, ngunit taliwas sa inaasahan niya. Naging positibo ang reaksyon ng mga tao sa balitang ito.
marami ka na naman blessing. Oo nga po eh. Gian? Nagpapasalamat nga po. Gian, Yes, Haplos ako, isang support group para sa mga taong may hemophilia. Dahil sa Starstruck, nalaman namin ang kwento ng buhay mo. At dahil doon, maraming tao ang nagkaroon ng pag-asa, na-motivate, na-inspire, at nalaman na pwede rin palang labanan ng hemophilia at huwag basta ma-depress o kaya magkulong na lang sa bahay. At dahil doon, gusto ka namin maging spokesperson ng samahan namin. It will be an honor for me po. Talaga? Naku, maraming salamat ulit. Ako ang dapat magpasalamat. Isang karangalan sa akin ang makapagbigay pag-asa sa mga taong tulad ko rin. Tulad na totoo po yung sinasabi niyo. Kahit may kondisyon tayong hindi natin pinili, pwede nating labanan to. At sa huli, maging matagumpay, maging malaya. Magpakailanman. Salamat. Gian, alam mo ba na maraming mga bata ngayon dumadanas ng katulad ng dinanas mo? Alam mo naman po na ganun yung mga dinadanas din ng mga bata. Pero yung sa akin, medyo may pagkamalas talaga ako sa buhay. May pagkamalas ka sa buhay? Di na, Bakit parang- naman ganun? Yung feeling ko na parang lahat ng bawal na sa akin, na lahat ng wala, lahat ng kulang. Pero look at it this way, ha? Bagaman may kulang, pinuna naman ng Panginoon. Halimbawa na, ang tita mo nandiyan dyan. Ito po si Tita Bicoco. Siya yung tumayong parent ko. Lahat ng dapat gawin ng mga parents ko, sila yung gumawa, sila yung gumanap. Kamusta ng kondisyon niya, Biko? Kasi yung sakit niya is lifetime. Oo. The only thing we can do is just be careful. Does that make you insecure? May times na ganun, parang may discrimination kasi Oo. may mga mabawal sa'yo, tapos... Anong binawal sa'yo? Mula nung maliit? Sports! Saka meron ding pagkain na hindi pwede pagka nasobrahan, nasusugatan yung lining ng stomach niya. Inihabilin ba sila sa... Hindi rin. Parang hindi normal yung buhay ng dalawang bata. So kami yung nagdesisyon na ilipat sila sa inyo. So, if you had the chance to speak to parents, what would you tell them? Yung talagang inaasam-asam ng mga anak nila or tulad ko, yung pagmamahal, alaga, tapos yung mafe-feel mong secure ka na lagi may nandyan sa'yo, hindi ka iiwan. So, para sa parents ko naman, yung message ko sa kanila, yun sinabi ko sa daddy ko na sana may inspire siya sa akin na para gumaling siya sa pagka-addict natin. Yun, lagay niya si God sa center ng heart niya. Sa tita mo? Nung sumali ako sa Starstruck, feeling ko nga sumusobra yung suporta niya sa akin. Tapos medyo nahihiya na ako kasi hindi niya ako yung responsibility. To be honest, nung simula, nung maliit pa sila, mahirap rin para sa akin na bakit ako yung haharap sa kalokohan ng kapatid ko. Oo. Pero nung, as you said, problema ng mga hemophilic na mga bata, they're very insecure. So, when he took the initiative na sumali siya sa Starstruck, malaking bagay na yun sa amin. Really? Kasi noon, hindi mo mapilit ito na magsalita sa harap o wala sa mga program, hindi sumasali yan So for me, for him to see him join and make the effort, I think he only deserved our support. Nung sa Starstruck pa lang, parang hindi sa akin to kasi yung language din naging mahirap sa akin. Did you have to study? Ano bang ginawa mo para maalis yung punto mo ng... Usap lang po, tapos sabi nila mga 3 months to 4, okay na yun, okay na yung punto mo. Pero hindi mo nakakalimutan magsalita ng... Ilonggo. Ay, hindi po kasi... Sige nga, batiin mo yung mga ano natin. Mga taga-Ililong, Galantaw, Subong, kapasalamat ko sa support nyo. Please, pangamuyuan nyo ko kay kinanlan ko. Then, mabisita ko kung may time ko. Kita na lang Anong fulfillment sa'yo? Siyempre, it's very fulfilling. Kasi from the start, alam ko na kahit na kahirap yung buhay ng bata, may purpose yung Panginoon sa buhay niya. And dahil dito, naging inspiration siya sa ibang mga batang tulad niya na may sakit. More than yung material blessings, more than the fame and the fortune, to be an inspiration to somebody is a great accomplishment. And Gian, what is your ultimate happiness? Actually, kontento na ako ngayon sa nangyayari sa buhay ko. Nung bata pa ako, tanggap ko na yun na wala na sila. And we wish you all the luck talaga. So, this is for you, Biko. Thank you. For somebody as
Nice you as very you, much. and you are a blessing. Thank you. You are a blessing to Gian. Thank you very much sa iyo, Gian, and good luck. Salamat po sa nanood ng Magpakailanman. Tapos, supportan niyo po ako, yung kami ng Marky. Salamat sa Starstruck, salamat kay Tita Mel, salamat kay tita ko, sa mga family ko dyan, sa mga taga Iloilo, sa mga taga Cebu. Salamat po. Okay. Tunay na kahanga-hanga si Gian sa ipinamamalas niyang katapangan sa kanyang pakikipagsapalaran sa sakit na hemophilia. Para sa kanya, ang kondisyon niyang ito ay hindi isang banta sa kanyang buhay. Bagkus, itinuturing niya itong isang hamon. Isang matinding hamon na lalong maging matatag at manatiling puno ng pag-asa sa gitna ng mga pagsubok. Para kay Gian, ang bawat araw sa kanyang buhay ay biyayang ipinagkakaloob sa kanya ng Panginoon. Ako po si Mel Tiangco at ito ang kwento ng bawat isa sa atin. Ngayon, bukas at magpakailanman. Magpakailanman hindi magbabago ang sinisigaw nitong aking puso. Magpakailanman, magpakailanman. Sa tuwing kinakailangan mo'y narito ako, handang dumamay sa iyong lungkot. Habang buhay ay hindi magla